beloved Boss Mike Cervera. Ilalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yan yung sinabi ni Vic Rodriguez dahil dito kay Tigonyo. Sinakyan ng mga kakampi ni Tigonyo yung sinabi na may adik na Pangulo. Ngayon mga kababayan, baka nakalimutan ninyo, sinabi ko na to ng maraming beses. Si Vic Rodriguez mismo ang naglabas ng eleksyon na si Pangulo nagpa-drug test. Diba mga kababayan? Si Pangulo mismo nagpa-drug test na. Sabi pa niya, eto. Bakit ngayon parang naiba? Kaya tuloy, ikaw ay nasasabihan ng iba na ikaw ay bulaan. Kaya yung sinasabi nila na mananalo ka pa dahil daw ang PDP laban, kasama yung laban, lumalaban daw. Saan? Hindi sa lahat ng laban panalo. Tandaan nyo, kahit may pangalan pa kayong laban sa partido. Yung partido nyo lang ang may laban, pero kayo, wala nun laban. Wala kayong laban. Oo, tuloy. And a half hours later. Ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test si presidente, gagawin niya, pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Narinig mo? Kaya ano pa sinabi ni mga kababayan ni Luke? Sabi tuloy ni Luke sa kanya, mga kababayan, di ba't ikaw? Sabi ganon. Ikaw ang nagsabi noon at ikaw ang nagpakita na pasok. Yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Ayan, babasagin ka. Kita nyo, babasagin ni Luke yan. Luke, kampi tayo Kampi tayo ngayon. Gusto niyo po mag-react doon, Atty. Espiritu? Si Attorney Vic ang proof Ayan na! Yan na! kung bakit ang droga ay may kinalaman sa Bangayan Marcos sa Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos na Sinasabi ko sa Vic Rodriguez, yung itsura mo. Bigla ka na tamimirit. Yung itsura. Ay, nako. Diba pinangangalandakan mo yan noon? Nung eleksyon. Sabi mo noon, eto na nagpa-drug test na si Pangulong Bongbong. Paano ngayon yan, Vic Rodriguez? Tapos gagamitin mo sa kampanya mo yung pagiging, kritiko mo na ngayon sa dating Pangulo na dating amo mo, patay ka. Diba? Lalong di ka mananalo. Ang ganda na sinabi ni Luke dito. Puti pa, nandito to. Kung hindi, nako! si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa Bangayan Marcos sa Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapanlandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming salamat. Hindi na nakapagsalita, mga kababayan. Sabi na lang ni Vic. Tabi! Alam yan na wala yung pagiging kingmaker mo dyan Yung kingmaker na sinasabi niya. Kingmaker ako ang dahilan kung bakit napanalo ko si Pangulo. Inangkin na naman, mga kababayan. Alam nyo ba? Talagang ang tao, mahal ang mga Marcos, aminin nyo. Aminin ninyo. Ang karamihang Pilipino, mahal ang Marcoses. At walang makakabura niyan. Kahit sino. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pamilyang Marcos lang ang nagkaroon ng loyalista. Yung mga DDS nyo,
Nako, ginagamit lang kayo niyan. DDS daw. Nung makita natin yung mga DDS nagrarally, ilan? 3, 2, 15 kasama anino? 30 na. Yung ba? Nagpakita ng pwersa ang mga loyalista. Puta, naging pula ang EDSA. Kita nyo? Nagpakita ang mga loyalista ng pwersa. Naging pula ang EDSA. Ganun yun. O kayo, nung nag-rally kayo, dumungis ang EDSA. Aminin nyo. Diba mga kababayan? Kung ang mga loyalista nagpunta ng EDSA, grabe. Napuno ng pula. Nung nag-rally ang mga DDS sa EDSA Shrine, dumungis ang EDSA. Kung ano itsura ng mga nag-rally, ganun din ang iniwanan nila. Oh, kita nyo, burara, ano? Laki ng pagkakaiba, no? Ay, nako! Ang laki ng pagkakaiba! Oh, magkaiba yung pumula ang EDSA sa dumungis yung EDSA. Ano ngayon to, mga kababayan? Oh, hindi lang yan nabutatayan. Ulitin ko lang. Noong panahon ng kampanya, mga kababayan, si Vic Rodriguez pinangangalandakan yung result ng drug test ni Pangulo. At nauna pa dyan, kung inyo matatandaan, in-interview ni Katunying si Pangulong Bongbong Marcos at siya na yung naunang nakaalam na napadrug test na. Natandaan niyo yan. Ngayon, bakit ginagamit ni Vic Rodriguez? Ganito lang yan, Vic Rodriguez. Vic Rodriguez, diretsahin mo. Ang tanong ko sa'yo, Vic Rodriguez, sabi ka ng sabi magpa-drug test. Bakit hindi mo sabihin na peke yung pinakikita mong drug test result ni Pangulo? Sabihin mo muna yon na peke yon bago ka maghamon ng drug test, follicle test, kung ano-ano pang test. Diba? Mga kababayan, yun munang gawin mo dahil hindi ka paniniwalaan ng matitinong tao. Tulad na lang netong si Luke na to. Kahit gaganyang-ganyan yan. Oo, abogado rin katulad mo. Pero, malinaw ang isip neto. Malinaw. Oh. Espiritu. Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa Bangayan Marcos sa Duterte. Nung panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapalandakan. Kita mo, Vic Rodriguez, tameme ka, no? Pinangalandakan mo yan noon. At kami naman, tuwan-tuwa sapagkat nakita na namin na ang Pangulo, dahil sa pinakita mong resulta, ay malinis na hindi adik tulad ng sinasabi ng mga DDS sa pangunguna ni Digunyo. Diba, mga kababayan? Dinatuwa ang mga karamihang Pilipino, tapos binabago mo. Negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. Correct! Mali ka dyan! Mali ka dyan, Vic Rodriguez! Sapul na sapul ka! Baradong-barado ka! Mga kababayan, sa dalawa na to, tumatakbong parehas na senador to. Ito, bilib ako sa mga ganitong tao. Lagi ko sinasabi, yung bang naninindigan sa pinaniniwalaan, si Luke, mga kababayan, never pa yan umalis sa kung anong prinsipyo. Yung kanyang pinaglalaban, pinaninindigan niya. Pero ito, ano mapapala nyo kay Vic Rodriguez? Dating tao ni Pangulong Bongbong. Matagal na panahon. Hindi lang nakuha yung gusto. Ano nangyari? Lumayas at naging kritiko. Ngayon, pag-isipin nyo maigi, kayo ba'y bumibilib sa ganung tao na dati mong kasama, magiging kritiko mo at babalik ka rin na lahat yung sinabit, ginawa niya noon para ikaw ay masira? Mali yun, mga kababayan. Wala ho akong bilib sa mga taong ganyan. Yung mga balimbing, mga kababayan, tandaan nyo, hindi kultura ng mga Pilipino yan. Makapili, oo, meron, marami tayo niyan. Yung makapili na tinutukoy ko, yung mga pro-China.
Katulad ni Bongo Bato at si Digong, si Sara at marami pang iba. Isama nyo na si Vic Rodriguez na nabutata. Diba? Sama nyo na yan. Totoo. Diba? Makapili yan. Pro-China. Pro-China. Kaya sa eleksyon, huwag kayong boboto ng pro-China. Aba, disgrasya tayo dyan. Our beloved Boss Mike Cervera.